pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Planong pag-turnover kay Mary Jane Veloso sa Pilipinas, kinumpirma ng Indonesia. Kontrobersyal na acknowledgement receipts ng OVP at DepEd, ipasusuri ng Kamara sa PNP, NBI at PSA. Art to Art ni Lisa Macua Elizalde, kinilala bilang Best Educational Radio Program sa 46 Catholic Mass Media Awards. 3 pang programa sa ilalim ng MBC Media Group, pinarangalan. Sa MBC TV correspondents, overkill na security protocols sa Kapitolyo ng Abra, ikinagulat ng mga residente. Sa MBC TV Sports, Brownlee, pangungunahan ng 12-man roster ng Gilas. Coach Tim Cone, kumpiyansa sa laban kontra sa New Zealand. At sa Showbiz Spotted, One Direction members nakiramay sa private funeral service ni Liam Payne sa London. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, kinumpirma ng Indonesia ang plano na i-turn over sa Pilipinas ang death convict na si Mary Jane Veloso. Ang mensahe mula kay Indonesian Chief Minister for Law and Human Rights, Yusril Iza Mahendra. Ayon sa opisyal, ang napipintong pag-turn over kay Veloso sa Philippine government ay bahagi ng Transfer of Prisoners program ng kanilang bansa. Nakapaloob sa programa ang pagpapahintulot sa mga eligible prisoners na ituloy ang sintensya sa kanilang bansa. Sinabi ng Indonesian official na pumayag ang Pilipinas sa mga kondisyon na inilatag para sa pag-transfer kay Veloso. Ang naturang Pinay ay nahatulan ng parusang kamatayan noong 2010 matapos mahulihan ng mahigit sa 2 kilo ng heroin sa International Airport sa Yogyakarta sa Indonesia. Samantala, nanawagan ang mga senador na dapat tignan ang convicted overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso hindi bilang kriminal, kundi bilang biktima ng human trafficking. Kasabay nito, nagpaabot din sila ng pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa aktibo nitong pagkilos para pangalagaan ang kapakanan ng mga OFW na hinatulang mapabilang sa death row sa iba't ibang bansa. Ang buong detalye ibabalita ni Raymond Dadpaas. Bidang-bida sa mga senador si Pangulong Bongbong Marcos at mga opisyal ng Department of Foreign Affairs sa walang patid na paipag-ugnayan at pakipagnegosasyon sa gobyerno ng Indonesia para mailigtas sa hatol na kamatayan si Mary Jane Veloso at maiuwi siya sa Pilipinas. Ayon kay Senate President Francis G. Escudero, dapat tiyakin ng mga otoridad ang kaligtasan ni Mary Jane upang mapawi ang pangamba ng kanyang pamilya. Sinabi ni Escudero na dapat ding pasalamatan si President Prabowo Subianto at ang buong Indonesian government dahil sa pagpapakita ng awa kay Veloso. Hinimok naman ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada ang Department of Justice na repasuin ng husto ang kaso ni Mary Jane. Paniwala ni Estrada, dapat siyang tingnan bilang biktima ng pagkakataon at human trafficking sa halip na siya ay tingnan bilang isang kriminal. Pinasalamatan din niya na Senador Joel Villanueva at Senador Grace po ang Pangulo sa pagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga OFWs, lalo na sa mga nasa death row. Dahil maliban kay Mary Jane ay may 44 pang OFWs ang nahaharap sa kalintulad na sitwasyon. Nanawagan sila sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na ipursige ang paipag-usap sa mga bansa kung saan nakakulong at nasa death row ang ating mga OFW. Giit ni Napo at Villanueva, naglaan sila ng 1.3 billion pesos na pondo para sa agarang kalingat saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund para matiyak ang pagtulong sa mga kababayan nating mga OFWs na nangangailangan. 14 na taon na nakulong si Mary Jane Veloso sa Indonesia dahil sa akusasyon na ito ay isang drug mule o kaya ginamit ng mga sindikato na sangkot sa illegal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Mula sa kontrobersyal na Mary Grace Piatos, isang alias Kokoy naman ang lumutang sa pagdinig ng House Blue Ribbon Committee. Kaya naman handa nang makipag-ugnayan ang komite sa National Bureau of Investigation ng NBI, Philippine Statistics Authority o PSA at buong puwersa ng pulisya para ungkatin ang katotohanan sa maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang buong detalye sa ulat ni Manang Milky Rigunan. Humingi na ng tulong ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistics Authority, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Kaugnay ito sa pag-verify sa mga kaduda-dudang Acknowledgement Receipts o ARs ng Office of the Vice President at Department of Education para sa 2022 at 2023 confidential funds na kalamihan ay questionable ang mga pangalan. Sa hiling ng komite, nagmosyon si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon na ma-refer sa PSA ang mayroong 158 na kahina-hinalang ARs. Layunin nito ayon kay Bongalon na ma-verify kung talaga bang nag-e-exist ang mga pangalan gaya ng isang Mary Grace Piatos. Narito si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon. This questionable, dubious, spurious acknowledgement receipts be referred to the Philippine Statistics Authority to verify if the names enumerated therein really exist. I so move, Mr. Chair. Isa pang motion ni Bongalon ay i-refer din sa NBA at PNP ang mga ARs para masuri ang mga handwriting o sulat kamay at mga pirma. Samantala bukod kay Mary Grace Piatos, lumutang din sa hearing ng House Blue Ribbon Committee ang pangalang Kokoy Villamin na nakita sa napakaraming ARs ng OVP at ng DepEd. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang intelligence sharing mechanism kasama ang tropa ng Amerika sa Palawan. Ayon sa AFP Public Affairs Office, makatutulong ito upang mapanatili ang maayos na rotation and resupply missions ng Pilipinas, gayon din ang peace and order sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Edniel Parosa. Kinumpirma ng Sundatahang Lakas ng Pilipinas ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa Palawan. Ayon sa AFP Public Affairs Office, nakatoka sa information sharing at maritime domain awareness ang tropa ng Amerika sa Command and Control Fusion Center sa loob mismo ng Western Command. Kritikal umanong trabaho ang ginagawa ng mga kaalyado para sa pagpaplano ng mga aktibidad sa West Philippine Sea. Una nang ibinalita sa DZRH News ang presensya ng US troops matapos bumisita ng kanilang Defense Secretary Lloyd Austin sa tinawag niyang Task Force Ayungin. Maliban sa AFP, kinumpirma ng US Embassy ang Task Force Ayungin na layon umanong suportahan ng mga Pinoy sa South China Sea. Tumutukoy ang Ayungin sa maritime feature ng bansa sa loob ng exclusive economic zone ito kung saan nakaposte ang BRP Sierra Madre. Dati nang nag-alok ng tulong ang US Indo-Pacific Command sa pagsasagawa ng rotation and resupply mission sa nasabing naval vessel sa gitna ng tumitinding harassment ng China. Gayunpaman, nanindigan sa AFP Chief of Staff General Romeo Bernard Jr. na nais munang subukan ng Pilipinas na gawin ang mga operasyon sa sariling kapasidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, inanunsyo na ang final 12-man roster ng Gilas Pilipinas na sasabak sa FIBA Asia Cup qualifier sa 2025. Naniniwala naman ang head coach ng Nationals na si Tim Cohn na pag may pag-asa ang team sa magiging laban ito kontra New Zealand mamaya sa Mall of Asia Arena. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Pangungunahan ng naturalized player na si Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas sa kampanya nito para sa second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers 2025. Yan ay base sa inilabas na final 12-man roster ng Samahang Basketball ng Pilipinas, kung saan sasamahan siya ng big men na sina Junmar Fajardo, Japet Aguilar at Kai Soto. Kabilang din sina Carl Tamayo, Scottie Thompson, Chris Newsom, Calvin Oftana, CJ Perez, Dwight Ramos, Kevin Kiambao, at Mason Amos.
Mula sa unang inanunsyong 15-man lineup, bigong mapabilang sa final roster sina AJ Edu, Jamie Malonzo at Ange Kwame. Samantala, naniniwala naman si Gilas head coach Tim Cone na may pag-asa ang Nationals sa pagharap nito sa New Zealand mamayang gabi sa Mall of Asia Arena. Hindi pa raw kasi nakikita o nakakatapat ng kalabang bansa ang team na binuo ng head tactician para sa Gilas. Mula nang maupo si Cone bilang coach ng Nationals, malinis na record ang naitala nito para sa unang window ng qualifiers, kung saan dinomina ng Gilas ang Hong Kong at Chinese Taipei. Mamaya, magkakaalaman na kung sino ang team na mapupunta sa top spot ng Group B dahil parehong mayroong 2-0 record ng Pilipinas at New Zealand. Pagkatapos ng labang ito, muli namang haharapin ng Nationals ang Hong Kong sa linggo, November 24 sa MOA Arena. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Magkapatid na Pinoy patay sa pamamaril sa California. Bilang ng nasawi sa bagyong Pepito, umakyat na sa 12. Sa MBC TV Global Headlines, babae sa Thailand nahaharap sa death penalty matapos silasunin ang 14 na pinagkakautangan. Sa MBC TV Sports, Philippine futsal team nagtapos sa 5th place sa ASEAN Women's Championship. At sa Showbiz Spotted, Pinoy singer Sofronio Vasquez pasok sa top 20 ng The Voice sa Amerika. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Patay ang magkapatid na Pinoy kabilang ang 2 iba pang katao sa isang malagim na shooting incident sa California sa USA. Isang menor de edad naman ang pinalad na makaligtas sa naturang krimen. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rovic Manuel. Sabay-sabay na binawian ng buhay ang 4 na katao kung saan kabilang ang 2 magkapatid na Pinoy sa Lancaster, California matapos ang insidente ng pamamaril. Sabado ng madaling araw nangyari ang insidente kung saan kinilala ang magkapatid na Pinoy na sina John V. Maquindang, 21 taong gulang at si Christine Asaka, 26 na taong gulang. Dead on the spot rin sa pamamaril ang fiancé ni Asaka na si Edwin Garcia, habang sa ospital na binawian ng buhay ang partner ni Maquindang na si Matthew Montebello. Sa nangyaring insidente, 3 aso rin ang nasawi matapos ang walang habas na pamamaril ng hindi pa nakikilalang suspect. Sa ulat, nakaligtas at nasagip ng otoridad ang 16 na taong gulang na isa sa mga kapatid ng biktima matapos itong makapagtago at makatawag sa 911. Wala pang naarestong suspect ang mga otoridad sa ngayon at hindi pa rin tukoy ang motibo sa nangyaring krimen, maging sa pinagmulan ng sunog sa bahay na agad namang naapula. Sa ngayon, humihingi naman ng tulong pinansyal ang pamilya ng mga biktima para sa gastusin ng mga natitirang kapatid, gayon din ng hustisya sa nangyaring trahedya. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umakyat pa sa 12 ang bilang ng mga nasawi kasunod ng pananalasa ng bagyong Pepito. Ayon sa NDRRMC, kabilang sa mga nasawi dahil sa landslide, ang isang 13 taong gulang na binatilyo at isang 63-year-old na lolo sa Kawayan, Ifugao. Bukod dito, 4 na katao pa ang napaulat na nawawala habang 16 ang nasugatan. Sa ngayon, umabot na sa halos 3.4 milyon na individual ang naapektuhan ng bagyo kung saan higit 313,000 rito ang nasa mga evacuation centers pa rin.
Samantala, para sa ating ulat panahon na para sa lagay naman ng ating panahon ngayong November 21, araw po ngayon ng Huwebes. Umiihi pa rin ang malamig na northeast monsoon o hanging amihan sa extreme northern Luzon, partikular sa Batanes at Babuyan Islands, na sinasamahan din ng mga panandaliang pag-ulan. Easterlies naman o ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ang patuloy na magdadala ng fair weather condition sa nalalabing bahagi ng bansa. Kabilang ang Metro Manila, maliban na lang sa mga thunderstorms na mararanasan sa Eastern Visayas at Western Mindanao. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, asahan ang maulap na kalangitan na may tsansa lamang ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi. Sa pinakahuling pagtaya naman ng Pag-asa, mananatiling walang banta ng bagyo o low pressure area sa loob at palibot ng ating area of responsibility hanggang sa weekend. Gayunpaman, posibleng makaranas ng mas maulang panahon bukas sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela at Apayao dahil sa epekto ng shear line, habang may kalat-kalat na pag-ulan na rin sa halos buong Mindanao, Eastern Visayas at Palawan dahil naman sa pag-angat ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Masaklap na pagkamatay ang sinapit naman ng isang menor de edad na binata matapos masagasaan ng bus sa EDSA Carousel sa Quezon City kaninang maghahating gabi kagabi. Ang biktima kukuha lang daw sana ng panggatong nang mahagip ito ng bus. Ang kuwento tinutukan ni Val Gonzales. Kalunos-lunos ang kamatayang sinapit ng 13 anyos na batang lalaki na nasagasaan sa kahabaan ng EDSA Bus Carousel northbound sa Balintawak, Quezon City. Nangyaring aksidente sa mismong EDSA busway sa pagitan ng Muñoz at Kaingin stations bago maghating gabi kagabi. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, tumawid patungo sa busway ang biktima kasamang dalawa pang kaibigan na kapwa rin minor de edad. Kukuha daw ng panggatong ang mga ito pero nahagip ang minor de edad. Agad namang nakapagresponde ang mga personnel ng SAIC pero hindi na nadala sa ospital ang biktima. Masamang loob ng mga kaanak ng biktima dahil hinabol pa raw ng dalawang kasama nito ang bus. Pero nagtuloy-tuloy ito at hindi na huminto. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ng pulisya sa MMDA para makakuha ng footage ng CCTV at matukoy ang bus at ang driver na tumakas matapos ang aksidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigpit na nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa gitna ng pagsipa ng mga kaso ng crypto at dollar investment scams. Ang detalye sa pananlilinlang na yan ng krimen na yan, tinutukan live ni Giselle Ricafort. Giselle. Miski nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center laban sa pagdami ng mga investment scams sa gitna ng sipang presyo ng cryptocurrency sa global market. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, 14 na ang nabiktima ng dollar at cryptocurrency scam simula noong isang linggo lamang. Karamihan daw sa mga scammer ay dayuhan na nangangako ng malaking halaga ng pera kapag pumasok sa crypto investment. Naglalaro sa higit 5,000 hanggang halos 60,000 piso o 100 hanggang 1,000 dolyar ang nagugoyong investment sa mga Pinoy. Ipinadedeposit sa foreign account ang pera ng biktima pero kapag na-ideposito ay pinuputol naman ang kanilang komunikasyon. Sinabi ni Ramos na naglabas na rin ng babala ang US-based na Federal Trade Commission at hinimok yung ating mga kababayan na agad alertuhin ang mga otoridad. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Magkasunod na ginamit ng Ukraine ang missile mula sa Amerika at United Kingdom sa ginawa nitong pag-atake laban sa Russia. Sagot ng Russia, asahan ng pagganti nito laban sa mga bansang kabilang sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange.
Balita mula sa Ukraine, magkasunod na ginamit ng Ukraine ng mga missile mula sa Estados Unidos at United Kingdom sa isinagawang pag-atake nito laban sa Russia. Ngunit sagot naman ng Russia, asahan ang pagganti nito laban sa mga NATO countries na posibleng mas lalaki pa ang tensyon ng gera. Sa iba pang balita, nahaharap naman sa death penalty ang isang babae mula Thailand matapos nitong lasunin gamit ang cyanide ang 14 na pinagkakautangan nito mula sa sugal. Ayon sa mga otoridad, nakumpirma ang kaso ng pagpatay ng suspect mula sa mga fingerprint na natagpuan sa pinangyarihan ng insidente. Samantala, good news naman mula sa Vatican City. Inanunsyo na ni Pope Francis ang canonization bilang santo ni Blessed Carlo Acutis sa Abril ng susunod na taon. Si Blessed Carlo Acutis ang magiging kauna-unahang millennial na kikilalaning santo ng simbahang Katolika. At iyan ang isang minutong hatid ng mga pinakamaiinit at napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na naman Pinoy ang nagpakitang gila sa isang singing competition sa Amerika. Ang taga Osami City kasing si Sofronio Vasquez nakapasok sa top 20 ng The Voice. Panoorin ang kanyang performance sa Showbiz Report na ito. Muli na namang napatunayan na pang-international ang husay ng mga Pinoy pagdating sa kantahan. Ito'y matapos makapasok sa top 20 ng The Voice USA ang mga awit na si Sofronio Vasquez. Sa kanyang powerful performance ng You Don't Have to Say You Love Me ni Dusty Springfield, naka-advance ang ating kababayan sa playoffs matapos magwagi sa three-way knockout round. You don't have to stay. Magunita na 4th-year turner ito nang sumabak sa blind auditions last September at nakatanggap ng standing ovation mula sa mga coach na sina Snoop Dogg, Michael Bublé, Gwen Stefani at Reba McEntire. Samantala, sa isa namang IG post, idinaan ng 32-year-old singer na tubong Ozami City ang kanyang pasalamat. Siya ay kabilang sa Team Bublé para sa playoffs. Kung matatandaan, unang nakilala si Sofronio Vasquez nang maging contestant nito sa Tawag ng Tanghalan. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Lokal na produksyon ng mga binhi pinatututukan sa mga state universities and colleges ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC TV correspondents, panukalang batang sa Senado na lumikha ng isa pang hiwalay na autonomous region sa Mindanao, inalmahan ng BTA. Sa Hoy, bawal yan. Parusa sa isang perpetrator o sexual harasser. Alamin. Sa MBC TV Sports, Philippine Futsal Team nagtapos sa 5th place sa ASEAN Women's Championship. At sa Showbiz Spotted, One Direction members nakiramay sa private funeral service ni Liam Payne sa London. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga state colleges at universities ang lokal na produksyon ng mga binhi bilang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng productivity ng agriculture sector ng bansa. Pakinggan natin ang balita ni Rose Babiera. Dapat na ipaubaya sa mga agricultural student ng mga state universities and colleges o SUC ang lokal na produksyon ng mga binhi dahil sila ang dalubhasa dito. Ito ang mungkahi ni Pangulong Bongbong Marcos sa ikawalong pagtitipon kasama ang sektor ng agrikultura ng Private Sector Advisory Council o PSAC, kung saan binigyang diin din niya na ang pagpapalakas ng local seed production ang magpapataas ng agricultural productivity sa bansa. Dahil ang mga agricultural graduate ang nakatuon sa produksyon ng mga binhi, makakapokus na ani ang mga magsasaka sa pagpapalago ng mga punla.
Sa halip na sila rin ang nagpapalaki ng mga produktong agrikultural o crop production, dapat umanong ibaling ng mga SUC ang trabaho nito sa research at development kung saan dalubhasa ang mga ito. Dagdag pa ng Pangulo, sa pamamagitan ng contract farming, matutulungan pa ng gobyerno ang mga SUC na kumita dahil masisiguro nitong may bibili sa mga produktong maipoproduce nito. Ayon naman sa Commission on Higher Education o CHED Chairperson Prospero de Vera, may 70 SUC na nag-o-offer ng mga agricultural program. 15 niya rito ay may pasilidad para sa produksyon ng buko, habang ang iba ay may mga bakanteng lote na maaaring magamit sa seedling production. Isa itong hakbang hindi lamang para mapaunlad ang sektor ng agrikultura, ngunit para makamit ang seguridad sa pagkain na isa sa mga mandato ng Administrasyong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging matagumpay ang comeback ng advocacy DZRH program na Art to Art ni Miss Lisa Makuha Elizalde matapos itong masungkit ang pagkilala bilang Best Educational Program sa radio category ng 46th Catholic Mass Media Awards kagabi. Habang 3 programa rin sa ilalim ng MBC Media Group ang binigyang pagkilala sa naturang Gabi ng Parangal. Tinutukan niya ni Arnold Herrera. Mula sa 10 pambato ng DZRH, 3 ang nangibabaw at binigyang pagkilala sa 46th edition ng Catholic Mass Media Awards. At isa nga sa mga pinarangalan ngayong gabi ay ang award-winning advocacy program na Art to Art ng ating prima ballerina, Miss Lisa Makuha Elizalde. 4 na taon matapos ang sunog na tumupok sa Star City, hindi ito naging hadlang sa matagumpay na pagbabalik ni Makuha Elizalde at ng kanyang programa na ginawaran ng pagkilala bilang Best Educational Radio Program. After halos 1 year that we're back with a bang, with the CMMA, and it's very touching, I'm very grateful. And at the same time, there's always a lot of work pa to be done. Ibinida rin ito kung ano nga ba ang special ingredient kung bakit nananatiling matagumpay ang Art to Art. You know, art entertains, educates, and inspires. And Art to Art is a platform that gives you an opportunity to get to know your Filipino artists even more, and you are able to use your art to influence, inspire, educate, and ignite. And that's the most important thing, really, is you prepare the next generations to continue with the work. Kinilala rin ng award-giving body ang DZRH Drama, May Pangako ang Bukas, bilang Best Radio Drama Program. May pangako ang bukas. Gayon din ang Radyo Balintataw na pinarangalan ng Special Citation for Best Educational Radio Program. Bit-bit ang temang Artificial Intelligence and Wisdom of the Heart for a Fully Human Communication sa taong ito ng CMMAs. Hinamon ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Didi sa kanyang talumpati ang media na magkaisa sa gitna ng ebolusyon ng teknolohiya para mapanatili ang pluralism at complexity ng realidad. The imminent challenges being posed to us by artificial intelligence and the so-called robot revolution cannot be ignored. We have to face them together. Nakapanayam ko rin si DJ Laika Barista ng 101.1 Yes FM Manila na aminadong hindi makapaniwala sa natanggap nitong special citation para sa Best Entertainment Radio Program na Laika Barista Moments. Ako, sobrang nakakataba ng puso. Talagang hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na talaga ba. So, naging parte tayo ng parangalan tayo ng CMMA na talagang pinapangarap din ng lahat, of course, ng mga DJs, yung mga broadcasters, announcers na mapabilang, no? At parangalan ng CMMA. Narito naman ang ilan pa sa mga programa ng DZRH na kinilala bilang mga finalists sa 46th Catholic Mass Media Awards. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ikinagulat naman ng mga residente ang umano'y overkill na security protocol na umiiral sa Kapitolyo sa probinsya ng Abra. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Abra. Nagmisto lang battleground ang harap ng Kapitolyo ng Abra noong Martes ng umaga. Sandamakmak na armadong uniform personnel ng PNP Special Action Force at Abra PNP ang pumalibot sa buong paligid at sa loob ng Kapitolyo sa Bangged, Abra. Laking gulat ng mga mamayang nakatunghay nito sapagkat nang dumating ang convoy ng mga sasakyan sa harap ng Kapitolyo at paglabas sa itim na SUV ng sakay nito, ito pala ang bagong talagang acting Vice Governor ng Abra na si Attorney Russell Bragas. First ranking sangguniang panlalawigan ng Abra. Siya ang ipinalit pansamantala ni DLU Secretary Juanito Victor Remulla na acting Vice Governor ng Abra matapos sa patawan ng Malacanang ng 18 buwang suspension si Vice Governor Joy Bernos. Isang residente ng Bangged ang nagsabi na hindi naayon sa batas ng ginagawa ng kapulisan sa Abra sapagkat tuwing umusbong ang mga sensitibong kaso o isyu sa lalawigan ay sangkatutak na pulis ang escort ng isang pulanong opisyal ng gobyerno na pumapasok sa Kapitolyo o government institution. Nangyari ito anya noong November 14 at 19 ng taong kasalukuyan na kahit walang paabiso sa publiko ay ura-uradang isinasara ang kalsada na nagdulot ng pagkamangha sa taong bayan. Anya, saan ang pagkapatas ng mga miyembro ng PNP at bakit napakatahimik ang mga nasa religious sector at mga brenyo ngayong tila lumalaganap na naman ang takot sa lalawigan ng Abra. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usap-usapan ngayon sa BARM Region ang panukala ni Senator Robin Padilla na lumikha na isa pang hiwalay na autonomous region mula sa kasalukuyang Bangsamoro Government. Ang Senate Bill 2879 na naglalayong lilikha ng Basulta Autonomous Region ay sasakop sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at ito ay kine-question ngayon ng Bangsamoro Transition Authority. Sa pahayag mula kay Bangsamoro spokesperson Kabsak Asnin Pendatun, ang panukalang ito ni Senator Robin Padilla ay tiyak na makakasira umano sa kasalukuyang peace process sa pagitan ng gobyerno, MILF at MNLF na siyang pundasyon ngayon ng BARM. Layunin ng panukala ni Padilla ay para umano sa mabilisang access ng serbisyo sa 3 probinsya na nakahiwalay sa mainland Central Mindanao na kung sakaling magkaroon mano ng sariling autonomiya ay lalong mapapalakas nito ang epektibong pamamahala sa 3 probinsya. Ay naman kay Senator Pimentel, bigyan mo ng panahon ng 5 taong gulang na BARM para magampanan nito ang pamamahala sa mga probinsyang sakop nito. Ayon pa rin kay Pendatun, habang ang usapin naman sa Sulu may mga hakbang nang ginagawa ang BARM sa tulong ng national government na may balik ito bilang sakop ng BARM. Para sa MBC Network News, RH19, June Di Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Oriental. Inilabas ni Mati City Mayor Michelle Ramat ang Executive Order number 113 Series of 2024 para sa pagbuo ng Bantay Asin Task Force na naglalayong itiyakin na natutupad ang mga probisyon ng Asin Law. Inatasan ang nasabing task force na imbestigahan at alamin kung nakasunod sa nasabing batas ang mga gumagawa, distributor at retailer ng asin sa Mati City. Ang Republic Act number 8172 Act for Salt Iodization Nationwide o asin ay isang batas na nag-uutos ng iodization ng asin para sa pangkonsumo ng tao at hayop na ipinapatupad mula pa noong 1995. Ito upang matiyak na ang mga Pilipino ay makakonsumo ng wastong iodine para sa kanilang kalusugan. Kaya ngayon pinaigting ang monitoring ng Bantay Asin Task Force upang maipatupad nila ng maayos ang nasabing batas. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi mapapanatili ang kaligtasan sa mga pampublikong espasyo, hindi lamang para sa kababaihan kundi sa lahat ng sexualidad. Kung magpapatuloy ang iba't ibang paraan ng sexual harassment sa pampublikong mga lugar. Kaya naman paalala ng otoridad na ang mga malalaswang akto habang nasa pampublikong lugar ay dapat inire-report dahil ito ay paglaban sa batas at may angkop na kaparusahan. Ano kaya ang kahaharapin sa batas ng sino mang gagawa nito? Panoorin sa report ni Rose Babiera.
Sa panahon ngayon kung saan ang mga akto ng pambabastos ay madalas ipinagkikibit-balikat na lamang at malala pa, itinuturing umanong normal sa lipunan. Ang mga biktima nito ang siya pang tila kailangang mag-adjust o magdoble ingat para lamang iwasan ang mga ito. Kaya naman, patuloy ang paalala ng otoridad na ang mga akto kagaya ng paninipol, pambabastos sa kalsada at mga hindi kanais-nais na imbitasyon at pangulit para sa mga personal na impormasyon, pati na rin ang paglalabas o pagpapakita ng pribadong parte ng katawan, masturbation habang nasa pampublikong lugar ay paglabag sa batas at dapat na parusahan. Nakasaad sa Section 11, Article 1 ng Republic Act 11313 o Safe Spaces Act, ang sinumang gumawa ng malalaswang akto na ito at iba pang offensive sexual actions ay pagbabayarin ng 10,000 pesos at kailangang mag-render ng community service ng kalahating araw sa unang offense. Sa second offense naman, maaaring patawan ng aresto menor o pagkakakulong ng 11 hanggang 30 araw o pagmultahin ng 15,000 pesos. At sa third offense, mapapatawa ng aresto mayor o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan ang may sala at pagmumultahin ito ng 20,000 pesos. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng futsal, nagtapos sa ikalimang pwesto ang Philippine Women's National Futsal Team na Pinay 5 sa ASEAN Women's Championship. Natalo ang national sa kamay ng bansang Indonesia dahil sa isang late game goal. Ang naging laro sa report ni Millie Borja. Isang heartbreaking loss ang nakuha ng Philippine Women's National Futsal Team sa naging laban nito kontra Indonesia with 2-1 final score. Sa naging laban kagabi sa PhilSports Arena sa Pasig City para sa ASEAN Women's Championship, bigong makaabante sa medal round ng Pinay 5 matapos ang late goal mula kay Nisma Rosdiana ng Indonesia with only 1 minute and 11 seconds remaining in the game. Unang nakuha ng kalabang team ang early lead with Fitria Hilda's goal, pero agad itong sinagot ng goal mula kay Isabella Bandoja with 8 minutes and 45 seconds left sa first half. At nang mapansing humina ang depensa ng Pilipinas, ginamit na ng Indonesia ang pagkakataong ito para masalyuhan ang kanilang panalo sa harap ng Filipino home crowd. Dahil dito, winless ang Pinay 5 sa naturang 5-country tournament matapos ang 3 losses and 1 draw. Samantala, mamaya, gaganapin ang gold medal match kontra Thailand at Vietnam habang maghaharap naman ang Myanmar at Indonesia para sa third spot. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit isang buwan na ang nakalipas mula nang pumanaw ang former One Direction member na si Liam Payne sa Argentina. At itong Miyerkules, November 20, nagsama-sama ang mga miyembro ng 1D sa isang private funeral service para sa yumaong singer. Narito ang report. Heartbreaking reunion kung ilarawan ng fans sa muling pagsasama-sama ng former One Direction members na sina Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik at Niall Horan sa isinagawang private funeral service para sa kanilang kagrupong si Liam Payne. Sakay ng puting karwahe, dumating ang labi ng 31-year-old singer sa St. Mary's Church sa Amersham. Sa taas ito ay mababasa ang mga salitang son at daddy na gawa sa bulaklak. Kabilang din sa mga nakiramay si Simon Cowell, judge ng X Factor kung saan nabuo ang 1D taong 2010. Ilang Directioners na may nagsama-sama sa Wolverhampton, ang hometown ng singer. Dito, nag-alik sila ng bulaklak, kandila, letters at pictures ni Liam. Magunita na noong nakaraang buwan, binawian ng buhay si Liam Payne matapos mahulog sa balkonahe ng isang hotel sa Buenos Aires, Argentina. Sa autopsy, nakitaan ang mga awit ng bakas ng alkohol, cocaine at prescription antidepressant. Habang kamakailan lang, lumabas ang balitang 3 ang kinasuhan dahil sa pagkamatay nito. Kabilang na riyan ang empleyado ng hotel, hinihinalang drug dealer at isang individual na malapit sa mga awit. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Pero bago po tayo magpaalam, mag-Christmas countdown po muna tayo.
Ayan po, mayroon na lamang pong 34 na araw bago sumapit ang Pasko. Nako, advance Merry Christmas po sa ating lahat. 34 days to go before Christmas. At sa ngalan po ng aking partner na si Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.